Pagkahulog mula sa bubong, sinisikap ni Kim na maunawaan ito, malapit na siyang magtapos, tiniis ang lahat ng paghihirap na ito para sa wala. Ngunit sigurado siya sa isang bagay, ito ang araw na siya ay mamamatay. Ngunit hindi ito ang nangyari, dahil nakaligtas siya sa isang vegetative state. Sa loob, hinihimok ng isa sa mga nurse ang kanyang lola na hilahin ng plug, dahil wala pa siyang nakitang nagising na pasyente pagkatapos ng 3 buwan sa ganoong estado. Nagalit siya, sumisigaw na hinding-hindi siya susuko sa apo. Pagkatapos niyang mahulog mula sa rooftop, na-diagnose siya bilang isang vegetative person. Nararamdaman niya ang haplos at naririnig pa niya ang pag-iyak ng kanyang lola para sa kanya. Iniisip niya na ito ay magiging maayos, dahil hindi pa siya nagkasakit noon, tiyak na makakatayo siya sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kasamaang palad, sa madilim na mundong ito, hindi sila pinayagang gumawa ng kahit anong bagay. Hinawakan ng kanyang lola ang kanyang kamay, sinabing hindi siya maaaring sumuko sa kanya. Nang kinuha niya si Kim at pinalaki pagkatapos ng pagkawala ng kanyang mga magulang. Siya ay humingi ng isang sign mula sa kanya, kahit ano ay gagawin. Sinubukan ni Kim na kumilos ng buong lakas, ngunit walang epekto. Maya-maya ay bumisita rin ang kanyang kapatid, na sinasabi na ang mga taong nang aapi kay Kim ay nambubuli na sa kanya, hindi na niya ito kayang tanggapin. Nagsimula rin magtrabaho si Lola sa isang restaurant para kumita ng pambayad sa hospital, pero siya'y na-injured sa trabaho. Ang kanyang kapatid ay nagluluksa sa nangyayaring ito, buong lakas na nagsusumamo kay Kim, sumisigaw para sa kanyang paggising. Si Kim, sa kanyang kalungkutan, ay iniisip na ang lahat ng ito ay isang panaginip, at kung maghihintay pa siya ng kaunti, tiyak na magiigising siya mula sa bangungot na ito. Hindi naging maswerte, 3 taon na ang lumipas, siya'y nakahiga pa rin. Natatandaan ng kanyang kapatid, si Hyun si Jin, na matagal nang hindi bumibisita. May mga nurse na nakikipag-usap malapit sa kanya, na sinasabing hinimata ay ang kanyang lola. Pero hindi naman sila nababahala, dahil nilalakasan nila ang volume ng TV. Iniisip niya ang lahat ng taong gumawa sa kanya ng mali. Si Park Min, Cho Yong-taek, Jung Min-ho, Kang Chang, Oh Dae, Kim Young, at pati na ang mga guro na laging tinatakpan sila. Kung magkakaroon ng himala, babalik siya sa panahong nagsimula itong lahat, sisirain niya ang bawat isa sa kanila. Iniisip niya ang kanyang paghihiganti. Patuloy na binubugbog sila sa kanyang iniisip. Ngunit lumipas ang mga taon, 4, 5, 6, 7, nasa isip pa rin niya ang paghihiganti. Ngunit lumipas ang 10 taon, ay sumuko na siya. Napaluha si Kim, nakikiusap sa sinuman na wakasan ang kanyang buhay. Biglang may sumulpot na lalaki sa harapan niya kaya napadilat si Kim. Nagising siya, sa pag-aakalang parehong araw na naman, ngunit hindi pala, dahil nasa loob siya sa kanyang silid-aralan. Iniisip ni Kim na marahil ay isa pang panaginip ito, ngunit kinurot niya ang kanyang pisngi at nakaramdam ng kirot, kumuha siya ng ballpen para i-confirm. Tinusok niya ang ballpen sa kanyang binti, at ito'y siguradong, hindi isang panaginip. Bumalik talaga siya, sa kanyang likuran, nakita niya ang isang bully, si Park, na binubugbog ang isang estudyante, na ang lahat ay nanunood ng walang magawa. Sinabi ni Kim na ang sitwasyong ito ang simula ng lahat ng kanyang pasakit, sa oras na iyon. Pumunta siya sa likod ni Min, nagsabi ng isang salitang, tumigil. Tinatawanan ni Park ang kanyang katapangan, minamaliit si Kim gamit ang kanyang matalas na dila. Pero bigla siyang sinuntok ni Kim sa pisngi dahilan para hindi na magsalita. Tila bumalik si Kim sa kanyang unang taon sa high school, sa sandaling hinihiling niya kanina na bumalik sa panahong ito. Noong araw na nagbago ang lahat sa buhay niya, naaalala pa rin ito ni Kim. Tahimik na nakikinig si Park sa klase, isang tipikal na kaso ng isang bully na nanliligalig sa kanyang mga kaibigan. Nasiyahan din siya sa isang laro na tinatawag na Legend Online. Pumunta siya sa isang kaklase na may magandang pangalan ngunit hindi bagay. Ito'y nagngangalang Lee Jung, at sinabi na dapat niyang i-level up ang kanyang character sa laro. Sinabi ni Lee na may tapang na, oo, at tinandaan ni Park ang sinabi niya. Noong araw na iyon, naging game shuttle siya ni Park, at bumaba ang kanyang mga grade dahil dito. Madalas ding manghingi sa kanya si Park ng kanyang pera, at igagastos sa laro.
Dahil dito, umabot sa rurok ang stress ni Lee, at binatukan niya si Park, na sinasabing dapat ingatan mo yan simula ngayon. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ni Kim ang karahasan sa harap niya. Ayaw niya ng gulo, ngunit tinutulungan siya ni Lee sa kanyang pag-aaral paminsan-minsan, at hindi niya kaya tong tignan. Sinubukan niyang pumunta doon, ngunit pinigilan siya ng isang kaklase, sinabi na kung guguluhin niya si Park, ito ay parang naghuhukay ka ng sarili mong libingan. Alam ni Kim ang mangyayari ngunit nagpatuloy pa rin siya, sa paniniwala niyang hindi siya guguluhin dahil hindi naman siya kulilat at mahina sa kanilang klase. Ilang sandali, dumating ang guro, at ang sitwasyon ay nakontrol, ngunit mula sa araw na iyon, patuloy na binubuli ni Park at ng kanyang barkada si Kim. Araw-araw, kinakaladkad siya, at walang araw para makarecover, binugbog siya ng walang katuturan. Parang isang impyerno, at walang iba para ilarawan ang sitwasyong ito. Pumalik sa kasalukuyang panahon, kung saan nasuntok si Park. Sinubukan niyang mag-react, ngunit mabilis na hinawakan ni Kim ang kanyang kamay at hinampas ang mukha nito sa mesa, na naging sanhi ng pagdurugo. Sinuntok niya si Park ng husto, iniisip kung paano niya naiukit ang sitwasyong ito sa kanyang ulo habang nakomatose siya. Sinabi niya na si Park ay may tipikal na estilo ng pakikipaglaban, umaasa lamang sa kanyang pangangatawan. Hindi siya sanay na tamaan kaya isang atake lang siguradong babagsak na siya. Tila nakalkila na ni Kim ang lahat, walang katapusang ginagaya ang eksaktong senaryo na sa kanyang iniisip ng ilang taon. Inihagis niya si Park sa mga locker, at patuloy na sinisipa ang kanyang binti. Tinitigan niya ng masama si Park, iniisip ang lahat ng mga taong naghihintay na talunin siya. Isang upuan ang biglang nabato sa kanyang direksyon, ito ay ang mga utusan ni Park. Sumigaw sila para tumigil siya, ngunit walang pakialam na tumingin sa kanila si Kim, na nagsasabing ayaw niya. Isang napakalaking lalaki ang naglalakad papunta sa lokasyon ni Kim. Binanggit ni Kim na ito ay ang Park Min-chul's gang na nangunguna sa pangbubuli ng mga estudyante, pero yung lalaking nasa harap niya ay ang pinakamalakas. Si Kang Chang. Nagkatinginan sila, ngunit biglang may isang batang babae na sumugod sa classroom, at sinabi na ang guro ay darating. Umalis sila, sinasabi na ipaghihiganti ang kanilang leader. Habang nasa session ng klase, iniisip ni Park kung ano ang nangyari, na napansin kung gaano siya binugbog. Nangako siyang papatayin niya si Kim. Ang ibang kalalakihan ay magtitipon-tipon dito sa kanya kapag natapos na ang klase. Iniisip ni Park na ang depensa niya lagi ay nakababa, walang palagang isang nerd na tulad niya na matalo siya ng fair na one-on-one. Kahit na siya ang class president at pinipigilan niya ang pambubuli ni Parks, hindi siya kailanman lumagpas sa linya, ngunit ngayon ay ginawa niya, iniisip ni Park kung paano niya pakikitunguhan si Kim. Sa loob ng kabilang klase, tinatalakay ng mga member ng gang ni Park ang laban, na napansin kung gaano kawalang ingat si Kim kumilos. Mukhang may pinaplano na rin sila para sa kanya. Nagtanong ang isa kung may nagpakalat ng tsismis tungkol sa mga pangyayari, ngunit anuman ang dahilan, si Kim ay tinignan sila ng masama sa harap ng lahat. Kung iiwan nila ito ng ganoon, hindi na sila seseryosohin ng mga tao. Kaya kahit makatanggap man sila ng utos, gagamitin nila ang pagkakataong iyon para kayugan siya. Kumukulo si Kang sa naisip. Sa loob ng klase ni Kim, umalis ang guro, dahilan upang tumayo si Park mula sa kanyang upuan, handang patumbahin si Kim. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon, gayunman, habang naunang kumilos si Kim, direktang nagpa-flying kick si Kim sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang ulo ni Park, sinabing ipagpapatuloy nila kung saan sila tumigil. Mukhang hindi maganda ang ending nito para kay Park. Nang matapos ang klase, tumayo ang gang mula sa kanilang mga upuan at umalis patungo sa classroom ni Kim, na naghanda para bugbugin siya. Pagdating nila doon, maraming tao ang nagkukumpulan sa bintana, nakatingin sa loob. Alam na agad ni Jung, ang may maitim na buhok, kung ano ang nangyayari at nagmamadaling pumasok sa loob. Uli na ang lahat, gayunpaman, dahil sa binugbog ni Kim si Park ng todo, ang kanyang dugo ay tumalsik sa kanilang mga damit. Sinugod ni Kang si Kim, na iniisip na ang lalaking ito ang tanging problema niya. Ano ang dapat gawin? Ang sagot ay simple, nakipaglaban siya ng madumi, kinuha niya ang isa sa mga kondado at binasag nito ang ulo ni Kang. Gulat na tumitig ang dalawa, ngunit hindi pa tapos si Kim,
sinunggaban niya ang mahaba ang buhok, at itinapon ito sa lupa. Panay ang suntok sa kanya ni Kim, hindi nag-aalala na may sa likod pa niya. Mas mabuting tapusin ang taong ito, si Cho, mabuting isa-isahin sila kung gusto niyang manalo sa laban na ito kung saan ay mas madami sila. Nilapitan siya ni Kim, tinitigan na may nakakamatay na mga mata. Matagal niyang pinaghandaan ang laban na ito, ngunit tila hindi sapat ang katawan niya para kayanin lahat ito. Gayunpaman, siya ay determinado, kailangang makatalo pa ng isang tao. Ibinaling niya ang atensyon kay Jung, na ngayon ay takot na takot. Sinabi niya na si Kim ay hindi gaanong kalakas noon, nakikita siya bilang demonyong nilalang, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Lumapit sa kanya si Kim at nakahanda ng suntok, balak na patumbahin ang lalaking ito. Dumating ang isang guro sa tamang oras, at iniligtas si Jung, at nakatitiyak dito, na mapapahamak si Kim. Dinala siya ng guro sa isang silid, binabash siya dahil sa kanyang attitude. Sa tingin niya, malaking problema ito dahil bilang advisor niya, kailangan niyang managot. Kung ayaw niyang ma-involve dito, kailangan niyang sisihin si Kim. Patuloy niyang binabash si Kim, na in all these years na nagtuturo siya, hindi pa siya kailanman nakakita ng katulad niya. Nag-interrupt si Kim, mahinahong sinabi na hindi siya dapat mag-overreact, dahil hindi ito ang unang insidente ng karahasan sa paaralan. Sinabi ni Kim na magagamit niya ang kanyang kakayahan upang kalimutan ang mga bagay nang hindi pinalalaki ang mga ito. Gusto niyang ilibing ng guro ang kaso para hindi masangkot sa gulo. Ang guro, sa pagkakaroon ng sapat na walang galang na pag-uugali, ay sinampal si Kim, na naging sanhi ng iba pang mga guro na mapansin. Iniisip ni Kim ang lahat ng ito, ito ang dahilan kung bakit siya namatay, hindi dahil sa panggigipit kundi dahil sa mga duwag na guro na masyadong abala sa ibang bagay. Malinaw niyang naaalala kung paano namuhay ang gurong ito, si Chul, bilang isang guro, patuloy na tumatanggap ng suhol, isang basurang hindi matatawag na tao. Pinalaan siya ni Kim, na nagsasabi na dapat siyang tumigil. Kung hindi niya gagawin, sasabihin niya sa iba ang tungkol sa mga suhol na natatanggap niya mula sa mga magulang, lalo na sa mga magulang ni Jung. Kahit nasa labas siya, mayroon siyang iba pang mga bagay na sasabihin, halimbawa, tungkol sa affair niya kasama ang English teacher. Tila ganap na kontrolado ni Kim ang sitwasyong ito. Sa nakaraan, sinubukan niyang pumunta sa isang guro para humingi ng tulong, ang eksaktong taong ito. Sa katunayan, parang iniiwasan niya ang responsibilidad, hindi man lang pinarusahan ang mga bully. Dahil sa pag-snitch, paulit-ulit nilang binubugbog si Kim, at minsan napansin ito ng guro. Akala ni Kim ay malulutas nito ang lahat ng kanyang mga problema, ngunit iniwas lamang ng guro ang kanyang mukha mula sa sitwasyon, binaliwala ito ng lubusan. Pagkatapos nito, sinubukan niyang lutasin ang bagay ng mag-isa, nakipaglaban sa kanila para sa isang pagkakataon na kapayapaan. Ngunit siya ay pisikal na binugbog sa sobrang dami nila, siya ay nakasuntok ng isa sa kanila. Gayunman, ito'y ginamit laban sa kanya, dahil ginamit ni Jung ang pagkakataong ito para magdulot ng higit pang gulo para kay Kim. Maging sa Committee of Violence sa paaralan, mag-isa niyang tinanggap ang parusa. Ngayon ay nakabalik siya sa nakaraan, napagtanto niyang hindi siya makakapaghiganti sa pamamagitan lamang ng kanyang lakas, kahit ang guro kailangang lutasin ang intervention upang makapaghiganti siya sa tunay na kahulugan gamit ang salita. Nabigla ang guro sa dami ng kanyang nalalaman, lumingon sa paligid kung may nakarinig ng kanyang mga salita. Ipinahayag ni Kim na mula ngayon, kapag kausap siya, dapat niyang pag-isipang mabuti bago magsalita. Sinabi sa kanya ni Kim ang higit pang impormasyon, kabilang ang katotohanan na ipinakilala siya sa magulang ni Jung sa pamamagitan ng university senior, at inalagaan si Jung bago pa siya pumasok sa paaralan. Bilang gantimpala, nakakatanggap siya ng bayad kada buwan. At ang pakikipagrelasyon niya sa English teacher, na isang babaeng may asawa na, at may 3 mga bata, at alam ang motel na madalas nilang puntahan. Umupo siya, binalaan ng guro tungkol sa kanyang sitwasyon, kahit na kailangan niyang huminto sa pagtuturo. Siguradong tatapakan ni Kim ang kanyang buhay. Naalala niya na noong nasa 3rd year na siya, nabunyag na ang relasyon, at ang kanyang asawa ay dumating sa paaralan upang sampaalin siya ng malakas. Nabalitaan din na pag-aari ni Mrs. ang karamihan sa mga bagay na ginagamit niya, at kung totoo man. Kayang manipulahin ni Kim ang kanyang takot.
Iniyuko ng guro ang kanyang ulo, at hinihingi ang mga utos ni Kim. Simple lang naman ang sabi ni Kim. Dapat ay mamuhay pa rin siyang parang basura sa hinaharap, ngunit sa halip na magtrabaho para kay Jung at sa mga kaibigan niya. Ngayon ay kailangan niyang pagtakpan ang pangyayari na ginawa ni Kim. Kung susundin niya ang mga tagubilin ito hanggang sa araw na siya ay magtapos, hinding-hindi hahayag ni Kim ang kanyang mga sikreto. Yumuko muli ang guro, at sinabing susubukan niya ang kanyang makakaya. Sa set ng card na ito, kailangan niyang mag-isip ng isa pa ng mabilis, ngunit bago yun, mayroon siyang isang bagay na dapat tapusin, naglakad papunta sa klase ni Jung habang iniisip ito. Sa silid-aralan, si Jung ay galit na galit sa mga kaganapan ngayon, ngunit huminahon, iniisip na ang guro ay hindi palalagpasin ang pangyayaring ito, at siya ay nasa payroll ng kanyang mga magulang. Iniisip niya kung nakita siya ng iba na natatakot kay Kim, dahilan para ihagis niya ang upuan sa buong silid-aralan, na labis na nangamba ang kanyang mga kaklase. Napaupo siya, iniisip na kung magkakaroon siya ng pagkakataon na labanan muli si Kim, tiyak na siya'y mananalo. Tila nasagot ang kanyang mga panalangin nang buksan ni Kim ang pinto sa silid-aralan, na sinasabi na may mga bagay silang hindi natapos. Agad siyang sinuntok ni Kim, inihagis siya sa buong silid. Nilapitan niya si Jung, na ngayon ay hindi kumikilos sa takot, na ang tanging nagagawa niya ay manood. Patuloy siyang binubugbog ni Kim, dahilan upang isipin ni Jung na siya ay isang baliw. Lumitaw ang isang sinag ng pag-asa nang makita ng guro ang labanang ito, ngunit tulad ng nakaraan, ngayon ay nabaliktad ang mga role, ibinaling ang tingin at lumayo. Nanalo si Kim sa laban na ito. At dito muna matatapos ang ating recap, huwag kalimutan ang mag-subscribe para mas updated sa ating bagong i-upload na video. Maraming salamat!